Karaniwang kilala bilang shingles, ang herpes zoster ay isang viral infection na nagdudulot ng masakit na pantal at paltos, na dulot ng varicella zoster, isang virus na nagdudulot ng bulutong. Matapos makaranas ng bulutong tubig ang isang tao, ang virus ay hindi aktibo sa nerve tissue malapit sa spinal cord at utak. Pagkalipas ng mga taon, ang virus ay maaaring muling maging aktibo bilang mga shingles. Ang mga shingles ay karaniwang lumilitaw sa isang guhit o grupo sa isang limitadong lugar sa isang bahagi ng katawan. Ang mga pantal at paltos na dulot ng mga shingle ay gumagaling sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, ngunit sa ilang mga kaso, ang pananakit ay nananatili ng matagal pagkatapos mawala ang mga pantal. Ang kondisyong ito ay tinatawag na post-herpetic neuralgia sa wikang medikal. Ang mga shingles ay sinasabing sanhi ng parehong virus na nagdudulot ng bulutong. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga bata na nahawaan ng bulutong tubig na wala pang 1 taong gulang, at ang mga nasa hustong gulang na higit sa 60, ay mas malamang na magdusa mula sa shingles. Ang virus na nagdudulot ng bulutong tubig ay nagiging hindi aktibo kapag ang isang individual ay gumaling sa bulutong tubig, ngunit ito ay nananatiling nagtatago sa nervous system. Kapag mahina ang immune system dahil sa mga sakit tulad ng cancer at AIDS o kahit emosyonal na stress, ang mga shingles ay nakakahawa sa isang individual na hindi pa nagkakaroon ng shingles mula sa isa pang individual na dumaranas ng shingles ngunit malamang na magdusa ng bulutong tubig kung wala siyang bakuna sa bulutong tubig o hindi pa nagkaroon ng bulutong tubig sa nakaraan. Sintomas ng shingles. Ang mga shingles ay nangyayari sa sumusunod na stages. Ang unang stage ng shingles bago lumitaw ang mga pantal at paltos ay isang nasusunog o namamagang pakiramdam, o makati, sensitibong balat, sinamahan ng lagnat, sakit ng ulo at isang pangkalahatang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa. Ang ikalawang stage ay magsisimula sumunod na araw. Sa yugtong ito, mapapansin ang mga pantal na sa paglipas ng panahon ay maaaring maging mga paltos na puno ng likido. Ang mga paltos ay kumakalat sa daanan ng mga nervous system na lumalabas sa spinal cord. Ang ikatlong stage ay kapag ang mga paltos ay pumutok upang bumuo ng maliliit na sugat. Sa huling stage, ang mga ulcer na ito ay natutuyo at bumubuo ng mga crust upang pagalingin ang nahawaang lugar. Maaaring magkaroon ng shingles ang mga individual na nagkaroon ng chickenpox ng mas maaga. Ang mga kadahilanan ng peligro na maaaring magpapataas ng panganib ng isang tao na magkaroon ng shingles ay, karaniwan sa mga taong higit sa 50 taong gulang. Tumataas ang panganib sa edad. Pagkakaroon ng ilang sakit, ang mga sakit na maaaring magpapahina sa ating immune system tulad ng cancer at HIV, AIDS, ay maaaring magpapataas ng panganib ng shingles. Sumasailalim sa paggamot sa cancer, chemotherapy o radiation ay maaaring magpababa ng resistensya sa sakit at maaaring mag-trigger ng shingles. Pag-inom ng ilang partikular na gamot, ang mga gamot that prevents rejection of transplanted organs, ay maaari ring magpapataas ng panganib ng shingles. Kahit na ang matagal na paggamit ng mga steroid tulad ng prednisone ay maaari ring mapataas ang panganib. Sa loob ng 24 na oras ng pagkakaroon ng mga sintomas ng shingles, dapat bumisita sa isang dermatologist o isang pangkalahatang manggagamot. Karaniwan, ang doktor ay humihingi ng isang pagsusuri sa sample ng balat upang malaman kung ang balat ay nahawaan ng varicella zoster virus, at ang pagsusuri ng dugo ay ginagawa upang suriin ang bilang ng WBC o white blood cell. Ang shingles ay isang sakit na talagang walang lunas, ngunit ito ay naglilimita sa sarili. Ang gamot na inireseta para sa sakit ay nakakatulong na mabawasan ang intensity nito at maiwasan ang mga karagdagang komplikasyon. Kasama sa paunang paggamot para sa mga shingles ang pagrereseta ng mga antiviral at analgesic na gamot na makapagpapaginhawa sa pasyente mula sa sakit na dulot ng sakit at mapabilis ang paggaling. Ang mga antibiotic at lotion ay inireseta para sa oral application at sa mga pantal at paltos. Sa mga malalang kaso, pinipili pa ng mga doktor ang mga steroid. Sa mga kaso kung saan naapektuhan ng shingles ang mga mata, kumonsulta sa isang ophthalmologist. At sa mga kaso kung saan ang isang individual na may mas mahinang immune system ay nahawaan ng shingles, inirerekomenda silang magpagamot sa mga ospital kung saan ginagamot ang mga antiviral antibodies.
Ang isang bakuna na tinatawag na Zostavax ay inireseta para sa mga individual na higit sa 60 taong gulang upang maiwasan ang shingles. Ang mga pag-aaral sa buong mundo ay nagpapakita na ang bakuna sa shingles ay nakabawas sa paglitaw ng sakit ng 50%.